Habang binabasa mo ito, may isang tao sa mundo na kakalaban lang ng kakayahang magsalita magpakailanman. Sa susunod na 60 segundo, 30 tao ang mawawalan ng kontrol sa kalahati ng kanilang katawan. At lahat dahil walang nakakilala sa 4 na simpleng senyales sa paligid nila. 2 linggo na ang nakalipas nang makatanggap ako ng isang mensaheng nakakapanglaw. Isang lalaking 45 taong gulang ang sumulat sa akin. Ang asawa ko ay nagka-stroke sa harapan ko. Akala ko lasing lang siya. Naghintay ako ng 2 oras bago tumawag sa emergency. Ngayon siya ay nasa wheelchair magpakailanman. 2 oras. Iyon ang pagkakamali niya dahil kapag usapin ng utak mo, may eksaktong 3 oras ka para kumilos. Pagkatapos niyon, ang pinsala ay permanente. Hindi na mababalik sa buong buhay mo, pero narito ang maaaring magligtas sa iyo. May isang pagsusuri na tumatagal ng 2 segundo. Literal na 10 segundo. At maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng ikaw o ng mahal mo ay makalakad bukas o hindi na maglakad kailanman. Sa mga susunod na minuto, matututunan mo kung paano makikilala ang stroke sa loob ng 10 segundo gamit ang 4 na senyales na kayang matukoy ng isang batang 8 taong gulang. Ano ang gagawin sa unang 3 minuto na makakapagligtas ng buong utak? At ang pinakamakapangyarihan, paano maiwasan na mangyari ito sa iyo? Dahil 80% ng mga stroke ay hindi dapat nangyari. Kung mahalaga sa iyo na makapagsalita bukas, makalakad bukas, makilala ang pamilya mo bukas, huwag mong i-exit ang video na ito dahil ang susunod ay maaaring magligtas ng buhay mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na hindi sinasabi ng mga doktor hanggat huli na. Ang stroke ay walang kinikilalang tao. Wala itong pakialam kung 30 o 70 taong gulang ka. Wala itong pakialam kung kumakain ka ng healthy o tumatakbo ng marathon. Isa sa bawat 4 na tao na nakakapanood sa akin ngayon ay magkakaroon ng stroke sa kanilang buhay. Isa sa bawat 4. Tingnan mo sa paligid mo. Bilangin ang 4 na taong mahal mo. Ayon sa istatistika, isa sa kanila ay magkakaroon ng stroke. Maaaring ikaw iyon, pero narito ang lihim na maaaring baguhin ang lahat. Ang utak mo ay nagbababala bago ito mangyari. Sumisigaw ito, nagmamakaawa itong kumilos ka. Ang problema ay 90% ng mga tao ay hindi marunong makinig. Isipin mo na ang utak mo ay isang lungsod, ang mga ugat ay mga kalye. Ngayon isipin mo na isa sa mga kalye ay tuluyang nakaharang. Walang dumadaan na sasakyan, walang dumadating na pagkain, walang dumadating na oxygen. Ang mga gusali ay nagsisimulang mamatay isa-isa magpakailanman. Iyon ang stroke. Bawat minutong walang ginagawa ka ay namamatay ang halos 2 milyong selula sa utak. 2 milyong selula. Ang mga selulang iyon ay hindi na babalik. Hindi na muling mabubuo. Walang pangalawang pagkakataon. Parang sinusunog ang mga pahina ng isang libro. Kapag nasunog na, ang impormasyong iyon ay nawala na magpakailanman. Maaaring ang mga pahinang kumokontrol sa kanang kamay mo o sa kakayahang sabihin ang mahal kita o sa mga alaala ng iyong mga anak. Pero may gamot na maaaring baligtarin ang pinsalang iyon kung kikilos ka agad. Tinatawag itong TPA. Tinutunaw nito ang harang, ibinabalik ang daloy, at nililigtas ang utak mo. Pero gumagana lang ito sa isang tiyak na takdang oras, ang unang 3 hanggang 4 na oras. Pagkatapos niyon, kahit gaano karami ang pera mo, kahit anong ospital pa iyon o anong doktor, huli na. Kaya kailangan mong malaman kung paano agad makikilala ang stroke. At iyon mismo ang matututunan mo ngayon. 4 na letra, 10 segundo, isang buhay na nailigtas. Ang pagsusuring fast ay ginawa ng mga dalubhasa sa utak pagkatapos makakita ng libo-libong tao na dumating ng huli sa ospital. Ang tanong nila ay simple. Paano natin magagawa na kahit sino ay makakilala ng stroke kahit walang alam sa medisina? Ang sagot ay FAST. Mukha, armas, salita, oras. Tingnan mo ng diretso sa mukha ang tao at sabihin, ngumiti ka. Kung ang isang gilid ng mukha ay hindi gumagalaw o ang ngiti ay tila baluktot na parang natunaw, iyon ay stroke. Hindi tayo nag-uusap tungkol sa kakaibang ngiti. Pinag-uusapan natin na ang buong isang gilid ng mukha ay nakababa, na parang may namatay na kalamnan sa gilid na iyon. Maaari pang hindi tuluyang makasara ang isang mata. Ang stroke ay hinaharangan ang bahagi ng utak na kumokontrol sa mga nerbiyos sa gilid na yon ng mukha. A ay para sa armas. Ngayon sabihin mo, itaas mo ang 2 braso sa harap na parang may dala kang tray. Kung ang isang braso ay bumababa ng hindi makontrol ng tao, iyon ay stroke.
o kung ang isang braso ay lumihis patagilid o mas malala, kung hindi man lang makataas ng isa sa mga braso. Parang nawala ng koneksyon ang utak sa brasong iyon tulad kapag nawala ng signal ang wifi. Nandyan ang braso, pero hindi ito makontrol ng utak. S ay para sa salita. Hilingin mo na ulitin ang isang simpleng pangungusap. Ang langit ay asul sa Maynila. Kung ang mga salita ay lumalabas na parang lasing, kung hindi makumpleto ang pangungusap, kung magkakagulo o walang saysay ang lumalabas, iyon ay stroke. Minsan alam ng tao ang gusto niyang sabihin, pero hindi sumusunod ang bibig o hindi ang tamang salita ang lumalabas. Nakakatakot ito para sa nakararanas, kaya kailangan mong manatiling kalmado at kumilos ng mabilis. T ay para sa oras. Kung makikita mo kahit isa sa 3 senyales na ito, tumawag ka sa 911 ngayon din. Huwag sa loob ng 5 minuto. Huwag maghintay kung mawawala ito. Huwag bigyan ng tubig or aspirin. Huwag mo siyang dalhin mismo sa sasakyan papunta sa ospital. Tumawag sa 911. Ngayon pa lang, maaaring simulan ng mga paramedic ang paggamot sa daan, tawagan ang ospital para handa ang team, at dalhin diretsyo sa neurology ward, hindi sa ordinaryong emergency. Nakakatipid ito ng 20 hanggang 40 minuto at ang mga minutong iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng buong paggaling at permanenteng wheelchair. Kapag tumawag ka, isulat ang eksaktong oras nang magsimula ang mga sintomas. Kunin ang cellphone mo. Tingnan mo ngayon. Isulat mo. Ang impormasyong iyon ay mas mahalaga kaysa kahit anong sabihin mo sa doktor. Si Mang Ramon ay 52 taong gulang, inhinyero, malusog. 3 beses siyang tumatakbo kada linggo. Isang Sabado ng umaga ay nagkakape siya kasama ang 19 anyos niyang anak na babae. Biglang nabitawan niya ang tasa. Nakita ito ng anak at naisip, ang tanga naman ni Papa. Pero napansin niya ang kakaiba. Ibang-iba ang itsura ng mukha ng kanyang papa. Naalala niya ang video na napanood niya 3 linggo na ang nakalipas tungkol sa 4 na letra. Fast. Papa, ngumiti ka nga, sabi niya. Sinubukan ni Mang Ramon ngumiti pero hindi gumalaw ang kanang gilid ng mukha niya. Papa, itaas mo ang mga braso. Agad na bumagsak ang kanang braso. Papa, sabihin mo, ang langit ay asul sa Maynila. Ang anlangit, hindi lumabas ng maayos ang mga salita. Kinuha ng anak ang cellphone at tinawag ang 911. Ang papa ko ay nagka-stroke. Nagsimula ang sintomas 2 minuto na ang nakalipas. Nandito kami sa isinulat ang oras. 9:47 ng umaga. Dumating ang ambulansya sa loob ng house minuto. Kinumpirma ng mga paramedic. Malaking stroke. Dinala sa ospital ng lungsod. Handa na ang neurology unit. 9:58 ng umaga. CT scan. 10:14 ng umaga. Kumpirmasyon. Ischemic stroke. Harang sa kaliwang middle cerebral artery. 10:31 ng umaga. Ibinigay ang gamot na TPA. Kabuuan mula sintomas hanggang paggamot. 44 minuto. Ngayon, 8 buwan na ang nakalipas, si Mang Ramon ay may 98% na paggaling. Nakakalakad, nakakapagsalita, nagtatrabaho, nabubuhay. Sinabi ng kanyang neurologist sa anak, kung naghintay ka pa ng kahit kalahating oras, ang papa mo ay paralisado na sa kanang bahagi. O mas malala pa, nailigtas mo ang buhay niya. Sumulat sa akin ang anak na umiiyak. Hindi ako doktor, nakakita lang ako ng video. Naalala ko ang 4 na letra. Fast. At iyon ang nagligtas sa papa ko. Mangyaring matutunan ito ng lahat. Baka bukas ay kailangan ninyong iligtas ang isang mahal ninyo sa buhay. Ngayon tanungin kita, kung bukas ay may magka-stroke sa harapan mo na mahal mo, alam mo na ba kung ano ang gagawin? Dahil ang anak na iyon ay alam, kaya buhay pa ang kanyang papa. Natutukoy ng fast ang karamihan ng stroke, pero may iba pang senyales na madalas nakakalito sa normal na bagay, at ang pagkakamaling iyon ay nagkakahalaga ng lahat. Senyales numero 1, sakit ng ulo na parang kidlat, hindi ordinaryong sakit ng ulo. Ito ang pinakamasakit na sakit ng ulo sa buong buhay mo. Biglang sumasakit sa loob ng segundo na parang binatukan ka ng baseball bat. Inilalarawan ito ng mga pasyente bilang parang sumabog ang ulo ko. Kung kailanman ay maramdaman mo ang pinakamasakit na sakit ng ulo na biglang dumating, maaaring hemorrhagic stroke iyon. May pumutok na ugat sa utak mo at nagdurugo. Ito ay lubusang emergency. 911. Agad. Senyales numero 2, biglang pagkawala ng paningin. Bigla kang hindi makakita sa isang mata o lahat ay malabo o doble ang nakikita mo ng walang dahilan. Ibig sabihin, naaapektuhan ng stroke ang optic nerve o ang visual area ng utak.
Senyales numero 3, matinding pagkahilo kasabay ng kawalan ng balanse. Hindi basta nahihilo, kundi umiikot ng mabilis ang paligid at nababagsak ka. Hindi ka makalakad ng diretso kahit gusto mo. Ito ay nagpapahiwatig ng stroke sa cerebellum, ang bahagi ng utak na kumokontrol sa balanse mo. Senyales numero 4, biglang pagkalito sa pag-iisip. Biglang hindi alam ng tao kung nasaan siya, kung anong araw, hindi nakikilala ang sariling pamilya, parang naligaw sa sariling isip. Sa matatanda, minsan ito ay nakakalito sa dementia o Alzheimer, pero kung bigla itong nangyari sa loob ng minuto o oras, hindi unti-unti, maaaring stroke. Senyales numero 5, manhid sa isang gilid ng katawan. Biglang hindi mo maramdaman ang braso, binti, o buong isang gilid, o matinding tingling na hindi nawawala, parang na-disconnecta ang gilid na iyon. Senyales numero 6, hindi makalunok. Biglang hindi mo maibababa ang laway, madaling masamid. Ito ay nagpapahiwatig ng stroke sa brainstem, isa sa pinakadelikadong bahagi. Senyales numero 7, biglang pagduduwal at pagsusuka. Walang kinain na masama, walang trangkaso, bigla na lang matinding pagduduwal at suka, lalo na kung kasama pa ang iba pang senyales. Ngayon darating ang bahagi na nakakapatay ng maraming buhay. Minsan lumilitaw ang sintomas at nawawala sa loob ng ilang minuto. Bumabalik ang lakas ng braso. Normal na ang pagsasalita. Bumabalik ang paningin at iniisip ng tao. Kakaiba, pero okay na ako, wala namang nangyari. Ito ay nakamamatay na pagkakamali. Ang naranasan mo ay tinatawag na TIA o Transient Ischemic Attack. Sa simpleng salita, mini-stroke. Parang nagpadala ang utak mo ng emergency message. Tulong? May malubhang problema. Ayusin mo ito ngayon o ang susunod ay permanente na. 40%, 4 sa bawat 10 tao na nakaranas nito at hindi pinansin ay nagkakaroon ng buong at permanenteng stroke sa susunod na 3 buwan. 40%. Si Mang Bert, 68 taong gulang, retiryado, nanonood ng TV isang linggo. Biglang hindi na gumana ang kanang braso niya. Wema minuto, nawala ito. Kakaiba, naisip niya, hindi niya sinabi kahit kanino. Okay na ako. 15 araw pagkatapos malaking stroke. Ngayon permanenteng paralisado na ang kanang braso. Lubhang naapektuhan ang pagsasalita niya. Permanente. Habang umiiyak, ipinaliwanag ng kanyang doktor, Mang Bert, ang unang yugtong iyon ay sigaw ng katawan mo na may mali. Kung pumunta ka agad noon, gagawin namin ang mga pagsusuri. Matutukoy namin ang harang at mapipigilan gamit ang simpleng gamot. Ngayon permanenteng ang pinsala, walang balikan. Sumulat sa akin si Mang Bert mula sa kanyang therapy. Hindi ko pinansin ang babala ng katawan ko. Akala ko dahil nawala ay hindi importante. Ang pagkakamaling iyon ang nagkakahalaga ng kalayaan ko. Ngayon umaasa na ako sa pamilya ko sa lahat. Mangyaring sabihin mo sa mga tao, kahit isang sintomas lang na nawawala, pumunta agad sa doktor. Kung ikaw or sino man sa paligid mo ay may sintomas ng stroke, kahit fake minuto lang at nawala na, pumunta sa emergency agad. Huwag maghintay, huwag isipin na wala lang, huwag matulog na lang, tingnan bukas kung okay na. Ang TIA ay huling babala mo, ang susunod ay maaaring permanente na. Ngayon ang eksaktong protocol na dapat maging automatiko. Kung may nagka-stroke sa harapan mo, ito ang gagawin mo. Minuto 0 hanggang 15 segundo, gawin ang fast, mukha, armas, salita. May positibong senyales, kumpirmadong emergency. Minuto 15 hanggang 1, tumawag sa 911. Ang asawa, mama, kaibigan ko ay nagka-stroke. Nagsimula ang sintomas X minuto na ang nakalipas. Nandito kami sa tirahan. Kailangan namin ng ambulansya ngayon. Eksaktong oras ng sintomas. Isulat sa cellphone. Ano ang eksaktong nangyari? Edad ng tao. Kung umiinom ng blood thinner, napakahalaga. Minuto 1 hanggang dumating ang ambulansya. Ipatag ng bahagya ang ulo gamit ang unan, 15-30 degree na taas. Hindi patag, hindi nakaupo. Nakakatulong ito sa daloy ng dugo sa utak. Paluwagin ang masikip na damit, lalo na sa leeg, dibdib, baywang. Kung sumuka, ilagay sa side position. Iwasan ang pagkasamid. Kausapin ng mahina at nakakaaliw. Darating na ang tulong, okay ka lang. Huminga ng mahinahon. Mahalagang manatiling gising at kalmado. Patuloy na subaybayan. Huminga ba? Lumalala ba? Huwag iwan mag-isa kahit segundo. Huwag bigyan ng tubig o pagkain. Panganib sa pagkasamid. Huwag bigyan ng gamot, kahit aspirin. Maaring lumala kung hemorrhagic. Magdedesisyon ang paramedic. Huwag dalhin sa sariling sasakyan. Sayang ang kritikal na oras.
May kagamitan ng ambulansya para simulan ang paggamot. Huwag hintayin kung bumuti. Kahit bumuti, kailangan ng agarang pagsusuri. Maaaring TIA bago ang malaking stroke. Ngayon, ang pinakamakapangyarihang bahagi ng video na ito, ang maaaring maging dahilan para hindi mo na kailanganin ang emergency protocol. Dahil ang katotohanan na hindi sinasabi ng mga ospital ay ito. 80% ng mga stroke ay hindi dapat nangyari. 80%. Ibig sabihin, sa bawat 10 taong nagka-stroke, 8 ay lubusang maiiwasan. Numero 1 kaaway, mataas na blood pressure. Ito ang sanhi ng kalahati ng lahat ng stroke. Ang high blood pressure ay parang hose na sobrang lakas ng tubig. Sa huli, humihina ang pader, pumuputok o nahahara ng dumi sa utak mo. Iyon ang stroke. Blood pressure sa ilalim ng 120-80. Mainam 110, 115, 70, 75. Huwag lampas sa 140-90. Bawasan ang asin sa mas mababa sa 1 kutsarita bawat araw. Kumain ng maraming prutas at gulay, lalo na saging, spinach, beets. Maglakad 30 minuto araw-araw. Magbawas ng timbang kung sobra. Matulog ng 7 o 8 oras. Inumin ang gamot araw-araw. Huwag itigil kahit okay ang pakiramdam. Walang masakit ang high blood pressure, kaya delikado. Numero 2, diabetes. Dinodoble nito ang tsansa ng stroke. Ang mataas na asukal ay sumisira sa pader ng ugat sa utak. HbA1c sa ilalim ng 7%, mainam 6.5. Fasting sugar 70, 110. Bawasan ang puting tinapay, asukal, soft drinks. Numero 3, mataas na kolesterol. Bumubuo ito ng plake sa ugat ng utak tulad ng dumi sa tubo. Kabuuang kolesterol sa ilalim ng 200, LDL sa ilalim ng 100, HDL sa itaas ng 50. Alisin ang trans fat, margarina, pritong street food. Kumain ng isda na may langis 2 beses sa isang linggo. Salmon, sardinas, mani, almond, avocado, olive oil at statin kung inirekomenda ng doktor. Numero 4, paninigarilyo. Tinitriple nito ang panganib. Bawat sigarilyo ay sumisira sa ugat, nagpapataas ng clot at presyon. Pagkalipas ng 2 taon ng pagtigil, bababa ng 50% ang panganib. Pagkalipas ng 10 taon, halos katulad na ng hindi kailanman na nigarilyo. Si Aling Teresita, 60 taong gulang, lahat ng risk factors. BP, 165/98, diabetes, cholesterol 280, 30 sigarilyo araw-araw, obese, walang ehersisyo. Sinabi ng doktor, Aling Teresita, diretso ka na sa malaking stroke. Buwan na lang, hindi taon. Natakot siya pero lumaban. Itinigil ang sigarilyo gamit ang nicotine patch at tulong. Naglakad 30 minuto araw-araw. Tinanggal ang dagdag asin, asukal, soft drinks. Ininom ang gamot araw-araw. Bumaba ng 12 kilo. BP 128/82. HbA1c 6.8. Cholesterol 195. Pagkalipas ng 1 taon, normal na lahat. Sinabi ng doktor na mas malaki ang naitulong ng mga pagbabago kaysa anumang gamot. Sumulat sa akin si Aling Teresita na umiiyak sa tuwa. Akala ko sa 65 ay huli na para magbago, pero gusto kong makita ang mga apo ko na lumaki. Ginawa niya ang bawat pagbabago. Ngayon, sa 67, mas malusog kaysa noong 50. Protektado ang utak niya. Makikita niya ang mga apo sa tuhod dahil kumilos siya. Hindi kailanman huli. Kahit 70 ka na, kahit 40 taon ka nang naninigarilyo, kahit lahat ng risk factors ay meron ka, maaari ka pa ring magbago at mailigtas ang sarili. Ang pinakamatigas na katotohanan, walang saysay ang lahat ng impormasyong ito kung hindi mo ito gagawin. Walang saysay kung hindi alam ng pamilya mo. Walang saysay kung magkakapanik lahat kapag nangyari at mawawala ng 3 oras. Kaya gawin mo ito ngayon din. Sanayin ang pamilya. Sa weekend na ito, tipunin ang lahat. Asawa, anak, apo na 12 pataas, kahit kapitbahay. Turuan ng fast, mag-practice. Gawin itong laro. Gumawa ng medical information card. Ilagay sa wallet, sa tabi ng kama, sa sasakyan, sa ref. I-print ang fast poster at ilagay sa ref, banyo, tabi ng kama. I-set up ang medical ID sa cellphone mo. Gawin ang regular na simulation every 6 months. Ginawa ng Pamilya Santos ang lahat. Pinagtatawanan sila ng mga kaibigan hanggang 1 linggo ng umaga, ang lola na 76 taong gulang ay nagka-stroke. Ang 14 na anyos na apo ang kasama, agad niyang ginawa ang fast. Tumawag sa 911, perpekto ang impormasyon. Si Mami 10 minuto mula sintomas hanggang TPA, 99% recovery. Lumakad ang lola pagkalabas ng ospital pagkatapos ng 3 araw. Sumulat sa akin ang apo.
Ang mga pagsasanay na akala naming walang kwenta ang nagligtas sa lola ko, nang nangyari, parang simulation lang. Hindi ako natakot. Alam ko eksakto ang gagawin. Buhay pa ang lola ko dahil naghanda kami. Ikaw ang magdidesisyon. Maaari mong isara ang video na ito at kalimutan o kumilos ngayon, sanayin ang pamilya, ihanda ang impormasyon, at mag-practice. Kapag dumating ang araw na iyon, at posible itong mangyari, handa ka. Sa simula ng video, sinabi ko na may nawalan ng kakayahang magsalita magpakailanman. Ngayon 16 minuto na ang nakalipas, mahigit 30 tao ang nagka-stroke. Sa 30 na iyon, 10 ang nakarating sa tamang oras at nailigtas. 20 ang huli. Ilan sa wheelchair, ilan hindi na makapagsalita, ilan ang namatay. Ang pagkakaiba ay hindi swerte o pera. Ang pagkakaiba ay kaalaman. Ang time na nailigtas ay may taong nakakaalam ng 4 na letra. F, A, S, T. Ang 20 na hindi, walang nakakaalam. Ngayon alam mo na. Kilalanin ang stroke sa 10 na segundo. Kumilos sa unang 3 minuto. Iwasan ito sa simpleng pagbabago. Ihanda ang pamilya. Bukas, maaaring magka-stroke ang isang kakilala mo. Maaaring tatay mo, nanay mo, asawa mo, o kaibigan. Handa ka ba? Gawin mo ngayon. Like ang video, subscribe at i-bell ang notification, i-share sa lahat ng kakontak mo, mag-comment kung alam mo na ba ang FAST, at kung may risk factors ka, sanayin ang pamilya ngayong weekend, at magpa-check up kung may risk factors ka. 4 na letra. F-A-S-T. 3 oras para kumilos. 80% ay maiiwasan. Alam mo na kung paano iligtas ang isang utak. Gamitin mo ito. At kapag nailigtas mo ang isang buhay dahil sa video na ito, isulat mo sa akin. Gusto kong malaman na natupad nito ang layunin. Ingatan ang utak mo. Kilalanin ang senyales. Kumilos ng mabilis. Iligtas ang isang buhay.